Nagbabala si Admiral Alvin Holtzley ng US sa Kongreso noong unang bahagi ng 2025 tungkol sa isang kaaway. Tahimik nitong minamapa isa-isa ang pinakasensitibong lokasyon ng Amerika. Pagkatapos, isiniwalat niya ang kanilang kinaroroonan. Nasa 90 milya lang ang layo nila. Nang kumalat ang balita, agad nahulaan ng mga eksperto sa militar na ang may sala ay ang proxy na isla. Ngayon, wala akong pakialam kung pigilan man ng YouTube ang video na ito dahil ayaw nila ng mga paksang may kinalaman sa digmaan. Ibubunyag ko pa rin ang katotohanan. Pero, pwede mong pilitin ng YouTube na maging patas sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito. Salamat! Ilang taon nang nakalipas, may ulat na plano magtayo ng pasilidad para sa elektronikong paniniktik sa dating nuclear power na bansa, Cuba. Ayon sa ulat, hindi raw ito nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar at iyon mismo ang problema. Hindi kayang bumili ng Cuba ng bilyong dolyar na kagamitan. Nasa ICU na ang ekonomiya. Luho na ang pagkain, gasolina at gamot. Bibili pa ba ng bilyong dolyar na kagamitan ng ganitong ekonomiya? Mahirap paniwalaan. Pero nang mas pinag-aralan ko pa, nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat ng aksyon ng Amerika laban sa Cuba. Ang dahilan kung bakit tinawag kong dating nuclear power ang Cuba ay may kinalaman sa pagiging kapatid nila sa komunismo. Matagal na may balita tungkol sa aktibidad ng intelihensya ng China sa Cuba mula dekada 90. Ngunit hindi ito masyadong sineryoso noon. Pero nagbago yon noong Hunyo ng 2023 matapos silang mabunyag sa isang ulat. Ayon sa Wall Street Journal, palihim na nagkasundo ang China at Cuba na payagan ng Beijing magtayo ng pasilidad para sa elektronikong paniniktik sa isla. Ayon sa ulat, nagkakahalaga raw ito ng ilang bilyong dolyar para sa pamahalaan sa Havana na labis nangangailangan ng pera. Malinaw ang layunin nitong subaybayan ng komunikasyon sa Timog Silangang Estados Unidos. Parehong itinanggi ng dalawang pamahalaan ang ulat. Ilang araw lang ang lumipas, inamin ng mga opisyal ng Amerika na simula 2019 ay nagpapatakbo at nag-upgrade na ang China ng mga pasilidad ng intelihensya sa Cuba. Hindi ito nag-iisang pag-upgrade. Bahagi ito ng mas malawak na pandaigdigang hakbang para bumuo ng isang pandaigdigang network ng mga himpilang pakikinig na tumatarget sa isang napaka-espesipikong bagay, mga signal ng Amerika. Noong 2024 at 2025, gumamit ang CSIS researchers ng komersyal na satellite imagery para matukoy ang 4 na lokasyon sa loob ng Cuba. Hindi basta-bastang natuklasan nila. Malalaking antenna field, radome, at kagamitan sa pagsubaybay sa kalawakan na kitang pinalawak at in-upgrade nitong mga taon. Alam nilang malamang ay sinusuri nila ang mga operasyong panikpik ng suportado ng China. Ang mga lokasyon ay Huay, Calapazar, El Salal, at ang pinaka-nakakatakot, Berucal. Mas mahalaga ang bagay dito kaysa sa iba. Matatagpuan ito ng wala pang 10 milya mula sa lugar kung saan dating pinatakbo ng Unyong Soviet ang tanyag nitong Lodes Signals Intelligence Station noong panahon ng Cold War. Makikita sa satellite imagery noong Abril 2025 ang malaking bagong estrukturang itinatayo roon. Isang antenna array na nakayos sa perpektong bilog, may lapad na mga 175 metro. Kasing laki ito ng 1.5 football field para sa antenna system. At hindi rin ito sandatang nagpapaputok ng missile, rockets o bala. Hindi ito tungkol sa nuklear. Ngunit may kapangyarihang magpasya ng digmaan. Ang array na ito ay ginawa para sa high-frequency direction finding. Isa itong teknik na nagpapahintulot sa mga operator na matukoy ang eksaktong pinagmulan ng mga radio signal mula sa layo na hanggang 8,000 nautical miles. Mula sa Cuba, nahaabot ng layo na iyon ang buong kontinental na Estados Unidos, malaking bahagi ng Atlantiko, at umaabot sa Pasipiko. Gamit ito, maaring subaybayan ng Tsina ang ehersisyo ng hukbong dagat ng Amerika, matunton ang mga barkong militar at komersyal sa Caribbean, mangolekta ng radar at telemetry data mula sa pagsubok ng misil ng Amerika, at matukoy ang burst communications ng mga submarino ng Amerika. Dahil kailangan ng submarino na maging tahimik at di makita, kapag narinig sila ng China mula sa Cuba, magbabago ang buong pangtataya sa posibleng labanan. Ang Huaye site ay dinisenyo para sa isang natatanging layunin at inilarawan ng mga analyst bilang buhos ng intelihensya na imposibleng makuha mula sa ibang lugar. Nakatutok ito sa pag-intercept ng satellite communications, militar na signal, datos ng pambansang seguridad, at telemetry mula sa mga paglulunsad ng sasakyang pangkalawakan sa Cape Canaveral, Florida. Ang ilan sa mga sites ay matatagpuan din sa silangang bahagi ng Cuba. Pinapalapit sila nito sa mga US Naval Base sa Guantanamo,
na nagbibigay sa China ng direktang tanaw sa isa sa pinakasensitibong pasilidad militar ng Amerika. Pero ganun na lang ba kadali iyon? Kahit naka-encrypt ang nilalaman, mahalaga pa rin ang pagmamasid sa mga pattern tulad ng sino ang nag-uusap, gaano kadalas, anong oras, at gaano karami. Ang ganitong uri ng pagsusuri pa lang ay nagbibigay na ng malaking impormasyon tungkol sa kahandaan ng militar at kung ano ang maaring kanilang pinaghahandaan. Dahil dito, sinabi ni Admiral Alvin Halsey sa Kongreso noong unang bahagi ng 2025 na ginagamit ng Beijing ang Cuba sa pang-aalap ng impormasyon. 68 milya lang ito mula Amerika, kaya naging pangunahing prioridad ang pagpigil dito. Noong nakaraan, ang mga nuclear sa Cuba ang naging pinakamalaking prioridad ng Amerika. Noong 1962, dinala sa Cuba ang mga nuclear ng kalaban na nasa 73 milya lang mula US at kayang tamaan ng silangang US sa ilang minuto. Nang kunan ng litrato ng mga eroplano ng espiya ng Amerika, ang mga lugar ng paglulunsad na ginagawa pa lamang, natuklasan nilang bagay na sanay hindi kailanman umiral. Mga lugar na nasa 73 milya lamang mula sa Florida. Nagbunga ito ng 13 araw na krisis na halos magdulot ng digmaang nuklear. Bilang tugon, nagpatupad si Kennedy ng naval blockade sa Cuba at sa huli, tinanggal ang mga misil. Ngayon, kapag sinabi kong inalis, ibig kong sabihin ay ibinalik sa pinanggalingan nila. Dahil ang Cuba ay hindi naman talaga nagkaroon ng sarili nilang mga nuclear sa simula pa lang. Kaya ang mga nuclear na ito ay binalik sa superpower na naglagay sa Cuba bilang frontline sa Cold War, ang Soviet Union. Ang Cuba ay nasa humigit kumulang 100 milya lamang mula sa baybayin ng Florida. Katabi ito ng mga daanang dagat na nag-uugnay sa Gulf of Mexico at Karagatang Atlantiko at malapit sa pasukan ng Panama Canal. Mahalagang posisyon na yan. Ang dayuhang kapangyarihang nag-operate sa Cuba ay nasa magandang posisyon para sabay masubaybayan ang galaw ng militar ng Amerika, aktibidad sa kalawakan, at komersya na trapiko ng mga barko. Noong Cold War, nadiskubre ito ng Unyong Soviet at ginamit ang Cuba sa parehong layunin. Naglagay ito ng Signals Intelligence Operations doon para bantayan ang US. Pagkatapos, palihim na nagpadala ng mga nuclear missile ang Unyong Soviet sa Cuba. Sa kabutihang palad, agad natapos ang krisis. Hindi nawala ang aral ng Amerika dito. Pinatunayan ng insidente noong 1962 na kayang gawing direktang banta sa mismong mainland ng Amerikang Cuba nang halos walang babala. Bilang bahagi ng doktrina ng seguridad ng US, nanatili ito hanggang ngayon. Ginagawa rin ito ng China ngayon, na inangkop sa makabagong panahon. Sa halip na missile battery, may satellite dish at digital infrastructure sila. Di halata, pero baka mas malakas pa. Ang ugnayan ng China at Cuba ay matagal na. Mas mahaba pa sa alam ng nakararami. At sentro nito ang isang lalaking hindi mapatay. Ang Cuba ang unang Latin American na bansang kumilala sa Republikang Bayan ng China noong dekada 60. Simula kay Fidel Castro, palaging sinuportahan ng mga lider ng Cuba ang Beijing sa United Nations at ang patakarang One China at binigyan ng pampulitikang lehitimasyon ng China noong panahong hindi ito kinikilala ng mundo. Simula 1960 at 60 sinuportahan ng Cuba ang One China Principle ng Beijing. Kinilala ng Havana ang PRC Bilang tanging lehitimong gobyerno ng China, itinuturing ang Taiwan bilang teritoryo ng China at sumusuporta sa muling pagkakaisa. Sinang-ayunan pa ng Cuba ang kontrobersyal na batas ng China laban sa paghiwalay sa Taiwan noong 2005 at ang batas sa pambansang seguridad ng Hong Kong. At yung lalaking nabanggit kong hindi mapatay, minsan niyang sinabi na, kung may Olympic sa pagkaligtas sa tangkang pagpatay, panalo ako ng ginto. At hindi siya nagkamali. Tinatayang 638 beses na sinubukan ng CIA na ipapatay siya. Pero wala ni isa ang nagtagumpay. Pumanaw siya noong 2016 sa edad na 70 dahil sa natural na kadahilanan. Matapos si Fidel, pakulit-ulit at hayagang kinundena ng mga ministrong panlabas ng Cuba ang pakikialam ng ibang bansa sa Taiwan, Hong Kong at Xinjiang. Dahil sa ganung pagkakaibigan, pinipigilan ng China ang mga kaawin ng Cuba na makapasok o kumuha ng anuman mula sa kanila. Kontrolado ng China ang humigit kumulang 70% ng pandaigdigang kapasidad sa paggawa ng EV at mahigit 80% ng produksyon ng LFP na baterya. Ito ang bateryang gamit sa mas abot kayang dekuryenteng sasakyan. Inasahang magdadala ang mga tagagawa nito ng 70, 1% ng pandaigdigang pamumuhunan sa paggawa ng baterya mula 2025 hanggang 2026 na aabot sa $130 bilyong. Halos 7 ulit ito ng ginagastos ng Amerika sa parehong panahon. Pero ang ganitong kalaking saklaw ay nakadepende sa tuloy-tuloy at siguradong supply ng hilaw na materyales at nickel. Lalo na ang mataas ang kadalisayan na gamit
sa long-range premium na baterya tulad ng NMC at NCA. Mahirap itong makuha. Nasa Indonesia ang pangunahing hakbang ng China sa nickel. Ngayon, humigit kumulang 60% ng pandaigdigang produksyon ng nickel ay nagbumula rito. Karamihan ay sa pamamagitan ng mga operasyong suportado ng China. Ang paglalagay ng lahat ng puhunan sa isang lugar ay delikado, lalo na kung biglang maapektuhan ng parusa ng kanluran o geopolitikal na presyur ang mga supply. Nakahanap sila ng alternatibo at maganda ito. Cuba ang may ikalimang pinakamalaking reserba ng nickel sa mundo. Mga 6% ng lahat ng kilalang supply ng nickel sa buong mundo ay naroon mismo sa islang iyon. Kasabay ng nickel, tahimik ding naging isa sa pinaka-pinag-aagawang yaman ng siglong ito, ang cobalt. Hindi na simpleng hilaw na materyales ang dalawang metal na ito para sa industriya. Sila ang pangunahing bahagi ng baterya ng dekuryenteng sasakyan. At kung sino man na may kontrol sa kanilang supply, siya ang may hawak ng susi sa kinabukasan ng industriya ng dekuryenteng sasakyan. Sa kabila ng pagkakaroon ng ikalimang pinakamalaking reserba sa buong mundo, ang Cuba ay ikasyam lamang sa pinakamalalaking tagagawa ng nickel ayon sa aktwal na produksyon. Nag-aambag lamang ito ng humigit kumulang 1% ng pandaigdigang produksyon, kaya't napakalaki ng mga reserba. Ngunit, matagal nang nahihirapan ng infrastruktura para makuha ang mga ito. At ang agwat na yon sa pagitan ng kung anong meron ng Cuba sa ilalim ng lupa at kung ano talaga ang kaya nitong makuha. Doon mismo, nakikita ng Tsina ang oportunidad nito sa isang sektor sa Cuba na dati ay pinanggunahan ng kanluran. Sa loob ng maraming taon, ang nangingibabaw na puwersa sa sektor ng nickel ng Cuba ay isang kumpanyang Canadian na tinatawag na Sherritt International. Nagpatakbo ito ng isang malaking joint venture sa isang lugar na tinatawag na MOA. Ang ore ay minina at pinroseso sa Cuba. Tapos ipinapadala sa Fort Saskatchewan, Canada para sa huling pagdadalisay upang makalika ng tinatawag na industriya na Class 1 nickel. Ang produktong yun ay mataas ang kadalisayan, bagay sa EV batteries, stainless steel, at high-performance alloy. Mula ron, ito ay napupunta sa global supply chain at kalimitang sa Asian at Chinese battery makers din. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, nagkaproblema ng malaki ang Sherritt International. Ang gumabagsak na ekonomiya ng Cuba, madalas na kakulangan sa gasolina, at kakulangan sa pagtupad ng pinansyal na obligasyon ay halos nagpahinto sa operasyon. May utang ang Cuba Sa Sherritt International na mahigit $107 milyon mula sa na-freeze na bayad na di nila kayang bayaran, kaya umatras ang Sherritt International. Habang umalis ang kanluran, pumasok agad ang mga negosyong pag-aari ng Estado ng China. Sa Abril 2026, ini-install na sa planta ng Komandante Ernesto Che Guevara ang mga sedimentation tank at leaching equipment na gawa ng Chino. Tinawag ito ng Midyang Kuba ng pag-aari ng Estado na technological na modernisasyon. Pero ang tunay na ibig sabihin nito ay isang estruktural na pagbabago kung saan ang Beijing na ngayon ang nagbibigay ng kagamitan, kaalaman at kapital na kailangan para hindi tuluyang bumagsak ang industriya ng nickel ng Cuba. Kapalit nito, sinisiguro ng Beijing ang tuloy-tuloy na supply para sa sariling mga tagagawa. Noong 2024 ang China ang naging pangunahing destinasyon ng export ng nickel ng Cuba na nagkakalaga ng $53 milyong at inaasahang lalago pa ito. Malaki ang reserbang hindi pa gamit ng Cuba at may pasilidad na para sa pagpipino. Nagbibigay ito sa Sina ng pangalawang sentro. Tantiyan ng industriya na higit kalahati ng bagong demand sa nickel pagsapit ng 2030 ay galing sa paggawa ng baterya na posibleng mangailangan ng 1.5 milyong metriko tonelada taon-taon. Maaring lumagpas sa $60 bilyong ang global na pamumuhunan sa pagmimina at refining ng nickel. Layunin ng China na mapakinabangan ang demand na ito. At ang Cuba ay isang mahalagang bahagi ng palaisipan na yan. Pero wala sa mga ito ang nangyayari ng basta-basta lang. Ang 2025 na policy paper ng China tungkol sa Latin America ay tahasang naglalahad ng isang estratehiya ng kapangyarihan na nakasentro sa pag-secure ng mga mineral na yaman at pagkontrol sa pandaigdigang supply chain. Mayroon ding mas malawak na balangkas na tinatawag na Project 100 at 41 na layuning pagsamahin ang pagpapalawak ng ekonomiya ng China sa kanilang militar at lohistikal na abot sa buong mundo. Pasok ang Cuba sa dalawang ito. Sa pamamagitan ng malalim na paglahok sa pagmimina ng nickel sa Cuba, pinoprotektahan ng Beijing ang buong estratehiya nito para sa industriya ng EV laban sa presyo ng kanluran at bumubuo ng redundancy sa supply chain upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga pabrika sa kanilang bansa. Ibang Cuba kumpara sa ibang mga bansa sa reyon. Ito lang ang tanging bansa na patuloy na nasa ilalim ng embargo ng Amerika, kaya halos wala itong ibang pagpipilian kundi tumingin sa mga hindi kanluraning katuwang. Dito, pumasok ang China. Nagpasok sila ng bawal na sistema sa Cuba
na nagbigay ng matagal ng hinahangad na kalayaan at akses sa mga Cuban. Ngunit palihim namang inagaw rin ang kanilang kalayaan. Noong Hunyo, 2025, nagwelga ang mga estudyante sa mga unibersidad sa buong Cuba dahil sa galit sa ETECSA at biglang pagtaas ng presyo ng mobile data. Itinuro ng mga analyst na mga taong may access lang sa dolyar ang kayang magbayad nito, kaya hindi na makasabay ang karaniwang mamamayan. Marunong agad sumupin ng protesta ang gobyerno. Ang naging tugon nila ay gamitin ang network na inilagay ng mga Chino para patayin ang mobile internet sa mga partikular na lugar ng protesta. Ginamit din ang parehong taktika noong mga protesta ng 2021 at muli noong Marso ng 2026. Ayon sa ilang analyst ng MSI2, ang pagtaas ng presyo ay posibleng naghahanda sa mas malalim na pakikialam ng China sa ETECSA. Ang mas malaking plano ay maaring lumipat mula pagiging vendor tungo sa pagiging bahagyang may-ari ng buong sistema ng telekomunikasyon ng Cuba. Pero simula pa lang ito, naglatag ang China ng patibong sa mga Cuban para hindi nila malaman ang katotohanan. Dahil sa embargo ng Amerika, walang access ang Cuba sa mga kanluraning kumpanya ng telekomunikasyon. Walang Ericsson, Nokia, o anumang galing sa kanluran. Kaya sa loob ng mahigit isang dekada, ang monopolyo ng estado ng Cuba sa telekomunikasyon na tinatawag na ETECSA ay halos lubusang umasa sa mga supplier mula sa China upang buuin ang kanilang digital na infrastruktura mula sa simula. Ang pumuno sa puwang na yon ay ang Huawei, ZTE at TP-Link. Sa 2025, delikado na ang lawak ng kanilang pagpasok. Ang mga server ng Huawei at ZTE ay nasa pangunahing nodes ng ETECSA, humahawak ng trapiko at user metadata. Fiber optic equipment ng Huawei ang gamit sa broadband network sa isla. Itinayo ng ZTE ang mga mobile base station sa buong Havana, Santiago, Santa Clara, at mga sensitibong lugar militar. Naka-embed ang mga advanced na firewall ng Huawei sa backbone ng internet ng Cuba. Ginamit ang kagamitang Chino sa Alba 1, ang pangunahing undersea cable ng Cuba na nag-uugnay sa Venezuela at Rayon. Sa paglipas ng mga taon, tahimik na itinayo ng China ang sarili nito sa mismong pundasyon ng komunikasyon ng Cuba. Pero ang nakakatakot na bahagi nito ay binigyan ito ng kapangyarihan ang Beijing na kontrolin ang rehimen ng Cuba. Ang Huawei CT software ay ibinibenta bilang karaniwang kasangkapan sa pamamahala ng network. Pero natuklasan ng Quarium at Open Observatory of Network Interference ang kahina-hinalang bagay. Natuklasan nilang ginagamit ang mga software na ito sa Cuba para sa layo ng mga paghahanap at harangin ng nilalaman. Kaya namomonitor ng ETECSA ang kanilang mga tao. Natitiyak nito kung ano mismo ang ginagawa ng mga tao online at pinuputol ang komunikasyon sa mga partikular na lugar saan man magpahasya ang gobyerno na kailangan iyon. Ito ay sariling bersyon ng Cuba ng Great Firewall ng China, nagawa at ininstall din ng parehong kumpanya. Mga tatak na Chino ang nangunguna rito. Mula sa mga consumer Wi-Fi router at handset na araw-araw ginagamit ng mga karaniwang Cuban, mula sa mga kable na pumapasok sa isla, hanggang sa telepono sa kamay ng isang ordinaryong tao, ang infrastruktura ay gawa ng China. Nagdulot ito ng internet access sa halos 70% ng populasyon ng Cuba. 12 ng bansa ang nakadiskubre ng katotohanan tungkol sa mga tatak na Chino at gumawa ng aksyon. Noong 2020 idineklarang banta sa pambansang seguridad ng US Federal Communications Commission ang Huawei at ZTE. Pamunahing alalahanin ay pwedeng pilitin ng Beijing ang mga kumpanyang ito na tumulong sa intelihensya batay sa batas ng China. Itinatanggi ito ng dalawang kumpanya. Pero sa Cuba, kung saan walang kahit kaunting pangtutol mula sa mga regulator, mas mabigat ang alalahaning iyon. Nagbabala ang mga analyst na maaring gamitin ng mga server para sa cyber espionage laban sa mga mamamayan ng Cuba, leader ng pamahalaan sa reyon, at sa mga sensitibong komunikasyong dumaraan sa mga network ng isla. Para sa Tsina, may mas malalim na layunin ito kaysa simpleng paniniktik. Sa pag-export ng teknolohiyang panmanman sa Cuba, tinitiyak ng Beijing na may sapat ang gobyerno ng Cuba para manatili sa kapangyarihan. Ang matibay na rehimen sa Cuba ay nagtitiyak ng tuloy-tuloy na pag-access ng China, at malaking dahilan ang teknolohiyang Chino kung bakit nananatili pa rin ang rehimen. Hindi makapangyarihan sa ekonomiya o militar ang Cuba, pero napipilitan ng Sina na mas hayagang ipagtanggol ito ngayon. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay dahil ang Cuba ay isa sa mga natitirang sosyalistang kaalyado nito. Noong 2025 sa ika-65 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko, sinabi ng embahador ng China sa Havana na nasa pinakamagandang kalagayan ang kanilang ugnayan. Ngayon, maaring tunog hungkag na diplomasya yon, pero totoo ang laman nito. Laging sinusuportahan ng Cuba ang China sa UN, lalo na sa Taiwan, Xinjiang, at bawat sensitibong isyung mahalaga sa Beijing. Bilang ganti, tinawag ng China na illegal at di makataw ang embargo ng Amerika, ipinagtanggol ang Cuba sa mga internasyonal na forum at inihanay ang dalawang bansa bilang mga leader ng Global South na lumalaban sa dominasyon ng Amerika. Pero sa 2026, mas malaki ang pagsubok sa relasyon na yan. Ang pagbabalik ni Trump sa White House
ay nagdulot ng tinatawag ng kanyang administrasyon na total pressure sa aksis ng Cuba at China. Isang bagong executive order ang nagpalala ng mga parusa. Naputol ang supply ng langis mula Venezuela sa Cuba, kaya bumagsak ang ekonomiya ng isla. Inihayag ng mga opisyal ng Amerika ang posibleng pagbagsak ng rehimen sa Cuba, kaya lalo pang pinatibay ng China ang suporta nila. Noong Pebrero 2026 sa Beijing, diretsang sinabi ni Foreign Minister Wang Yi sa Cubanong, katapat na matibay ang suporta ng China sa Cuba sa pagtatanggol ng soberanya at pagtutol sa hindi makataruhang panghihimasok ng panlabas na puwersa. Noong Marso 2026 muling binanggit ng mga opisyal ng Amerika ang posibilidad ng pagbagsak ng rehimen. Kaya nagpahayag ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Beijing, si Mao Ning, upang muling igiit ang buong suporta at tanggihan ang anumang pagtatangka na ipagkait sa Cuba ang karapatan nito sa pag-unlad. Hindi ito basta pahayag. Maingat itong mensahe para sa Washington na ang Cuba ay hanggang ang di papayagan ng Beijing na lampasan. Konkreto ang practical na suportang nasa likod ng mga salitang iyon. Nagpadala ang China ng 60,000 toneladang bigas at 80 milyong dolyar na tulong para sa bumabagsak na electrical grid ng Cuba. Sa ekonomiya, bumubuo ang China ng higit 20% ng dayuhang kalakalan ng Cuba. Naglalaan ng produktong pangkonsumo, makinarya, kagamitan sa telekomunikasyon at inaangkat ang nickel, mga produktong biotech at tabako ng Cuba. Sinusubukan nilang paliitin ang epekto ng parusa. Noong 2025, sumali ang mga bangko ng Cuba sa Cross-Border Interbank Payment System ng China o CIPS. Ito ang alternatibo ng Beijing sa SWIFT Financial Network na particular na dinisenyo upang payagan ang mga transaksyon na hindi kayang abutin ng mga parusang ipinataw ng Amerika. Interesado rin ang mga kumpanyang Chino sa Mariel Special Development Zone ng Cuba, eksplorasyon ng lanis at industriya ng asukal. Bagamat nadismaya ang China dahil sa utang ng Cuba at mahina ang proteksyon sa pamumuhunan, sa pananaw ng Beijing, mas mahalaga ang estratehikong halaga ng pagpapanatiling buhay at malaya ang Cuba kaysa sa gastusing pinansyal. Ang bawat tonelado ng bigas, dolyar na tulong, at transaksyong yuan ay puhunan para mapanatili ang gobyerno na nagbibibay sa China ng di mapapalitang pwesto sa kanlurang hemispero. Lahat ginagawa ng China para protektahan ang Cuba laban sa Estados Unidos. Pero baka dumating ang panahong aaminin nilang sinubukan nila, lalo't posibleng nasa huling yugto ng rehimen ng Cuba. Noong Marso 16, 2026, tuluyang bumagsak ang buong power grid ng Cuba. Nagkaroon ng fuel blockade mula US matapos ang interbensyon nito sa Venezuela. Kaya naputol ang langis na inaasahan ng Cuba. Ang grid na halos bumigay na ay hindi na talaga kinaya pa. Matagal na itong napansin ng China at agad silang umaksyon. Sa loob ng 12 buwan, tumaas ang solar energy sa power grid ng Cuba mula 5.8% hanggang mahigit 20% pagsapit ng Marso 2026. Ayon sa mga energy analyst, isa ito sa pinakamabilis na paglipat sa renewable energy na nakita sa mga umuunlad na bansa. Nang hako ang Beijing na magtatayo ng 72 solar park sa isla sa 2028 na may kapasidad na 2 gigawatts. Katumbas ito ng kasalukuyang enerhiyang mula fossil fuels ng Cuba. Noong 2025, nagpadalang China ng solar panels sa Cuba na nagkakahalaga ng $117 milyong dolyar, mas mataas kaysa 16.6 na milyon. Noong 2019, pinapakita nito kung gaano kabilis lumala ang sitwasyon. Pero hindi ito kawanggawa. Hindi rin ito tungkol sa pang-angalaga ng kalikasan. Ang bawat solar park, panel at grid system na gawa ng teknolohiyang Chino ay lalong nagpapahirap sa Cuba na mag-operate nang wala ang Beijing. Pero may isang partikular na problema na lalo pang nagpapalalim nito. Sa kabila ng 56 milyong dolyar na halaga ng mga bateryang inangkat mula sa China, hindi pa rin kayang mag-imbak ng grid ng Cuba ng sapat na enerhiya para matugunan ng pangangailangan tuwing gabi kapag lumulubog na ang araw. Kaya gabi-gabi, umaasa pa rin ang Cuba sa teknolohiyang pinamamahalaan ng China para lang manatiling bukas ang mga ilaw. Hindi nagiging nagsasarili sa enerhiya ang Cuba. Sa halip, lalo itong nagiging umaasa sa China para sa enerhiya. At alam ng Beijing ang eksaktong ginagawa nito. Hindi rin naman nananatiling walang ginagawa ang Estados Unidos sa lahat ng ito. Sinabi ng Pentagon at State Department na minomonitor at ginagambalan ng US ang mga operasyong paniktik ng China sa Cuba. Pinapapalakas nito ang sariling komunikasyon at tinutulak ang alternatibong vendor sa regional telecom network para mabawasan ang pagpasok ng China. Tumaas ang naval patrol sa paligid ng Cuba habang tumitindi ang presyon. Pero may lumabas na artikulo ukol sa pagbagsak ng Cuba na tila walang bago. Araw-araw, milyon sa mga ito ang nailalatala. Pero ito ay sinulat ng espesyal na tao.
Noong Marso 2026, naglabas si Gordon Chang, isang komentarista, ng isang sanaysay na may direktang pamagat. Malapit nang mawala ang mga base militar ng China sa Cuba. Matagal na siyang komentarista sa politika at eksperto sa geopolitika, lalo na sa China. Simple lang ang kanyang pangunahing argumento. Sobrang lala ng krisis sa ekonomiya ng Cuba. Kaya't ang pagdepende ng rehimen sa panlabas na kaalyado ay maaari maging kahinaan imbes na lakas. Kung kayang seryosong bantaan ng US ang supply sa dagat ng Cuba at gawing magastos ang pagtanggap ng mga pasilidad militar at paniktik ng China, maaring pumayag ang Havana na ipagpalit ito kapalit ng pagluwag ng mga parusa at pagbawas ng presyon. Sabi ni Chiang, may na-declassify na intelihensya ng Amerika na patuloy ng operasyon ng signal intelligence ng China sa Cuba mula 2011. Iginit niya na maling ipinapalagay ng ilang Western analyst na malitang banta ng Cuba sa US dahil nagbago ang sitwasyon dahil sa paggamit ng mga Chino sa teritoryo ng Cuba. Kapanipaniwala ang argumento. Pero mas maingat ang ibang analyst. Mahigit 6 na dekada ring nalampasan ng pamunuan ng Cuba ang embargo ng Amerika nang hindi nagbago ng direksyon. Kapag tumindi ang presyon, madalas sinasabi na mas pipiliin ng Havana na lumapit sa China at Rusya kaysa tanggapin ang alok ng Amerika sa sariling kondisyon. May practical ding problema sa ideya ng pagkawala ng presensya ng China sa Cuba. Hindi tradisyonal na base militar ang karamihan sa itinayo ng China doon, kaya hindi basta may sasara o may babalik. Nakaugnay na ito sa infrastrukturang sibilyan. Ang mga telecom network, satellite tracking stations, fiber optic cables at proyekto sa daungan ay hindi madaling alisin nang hindi naapektuhan ang mga sistemang araw-araw na kailangan ng tao. Dahil dito, nagiging mabagal at magulo ang pag-atras, hindi maayos na paghihiwalay. At kahit ng ilan sa mga mas kilalang spy sites ay mapilitan ng formal na ipasara dahil sa matinding pressure, maharing tahimik na magpatuloy ang mga kasunduan sa pagbabahagi ng datos sa pagitan ng Cuba at intelihensyang Chino, na pinananatili ang malaking bahagi ng halaga ng intelihensya habang ginagawang hindi ganong halata ang presensya ng China. Laging binabantayan ng Amerika ang China sa South China Sea gamit ang kanilang mga eroplanong paniktik, satellite at barkong pandigma. Pinapakita ng Cuba sa China na kaya rin nilang gumante. Binabantayan nyo kami. Binabantayan din namin kayo sa harap ng pintuan nyo. Tinatawag ng analyst itong mutual espionage na nagbabago sa balanse ng kapangyarihan ng dalawang bansa. Mga 180 bansa ngayon ang may diplomatikong relasyon sa PRC kaysa sa Taiwan, na mukhang isang malaking panalo. Ang pagkilala sa PRC bilang gobyerno ng China ay hindi katumbas ng ganap na pagtanggap sa prinsipyo ng isang China. Dose-dosenang bansa ang gumagawa rin nito. Ang Estados Unidos halimbawa ay sadyang pinananatiling malabo ang kanilang posisyon. Inamin nila na inangkin ng China ang Taiwan, pero hindi naman talaga nila sinusuportahan ang pag-aangkin na yon. Pinapanatili nilang malabo ang opisyal na katayuan ng Taiwan habang patuloy na nagbebenta ng armas at may hindi opisyal na ugnayan sa Taipei. Mas mataas na ngayon ang pressure sa relasyong ito kaysa kailanman dahil hindi umaatras ang China at nawawalan na ng pasensya ang Estados Unidos sa mga itinatayo malapit sa timog baybay nito. Hindi talaga tiyak kung saan ito mauwi, pero ang sigurado ay pareho nilang alam kung ano talaga ang nakataya.